Hi guys! Welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung bago ka pa lang dito is pwede kang sumali sa my GCash giveaway ko worth of 500 pesos. I-PM mo na ako agad sa my Facebook page ko para maisali na agad kita. And for today's video is habang nag-i-scroll ako online, ay may nakita ko isang loan application na ang ganda ng ads. At syempre, napa-install agad ako dahil alam kong marami na ding nakakakita sa inyo. Pero wag nyo munang susubukan dahil re-reviewin muna natin to. So, tingnan natin kung maganda ba or hindi. So, itong loan application na to is ang taas na ratings. Merong 4.8 na rating. At ang loan amount dito is hanggang 60,000 pesos. Ang laki. Pwede mong bayaran ng 91 up to 181 days. At ang processing fee ay 0%. Bongga. So, SEC-registered din daw. So, ano pang hinihintay natin? So, itry na natin agad. At ano nga ba itong loan application na to? Ito ay ang V+ GCash Fast Lending. So, ayan, nai-install ko na nga. At tingnan natin kung for real lahat ng mga pinapakita nila. So, dito, nagbago agad sila. Yung maximum amount is 50,000 pesos na lang. So, hindi na siya 60,000 pesos. So, nagbaba sila ng very light. Pero malaki pa rin, ah. So, dito is, hindi ko na patatagalin. Mag-apply na tayo agad. So, basta ito yung kanyang homepage. At 99% daw sa mga nag-a-apply dito is success. So, ayun, na aaprubahan agad. So, ayan, sige, mag-a-apply na ako. At syempre, kailangan ng phone number at ilagay ang code, i-check ang circle sa baba, at mag-sign up. So, ayan, hindi naman nabago. Yung sa homepage niya is 50,000 pesos pa din. So, yung iba kasi nababago. So, unang-una is eKYC. So, ayan, know your customer muna. Ito yung mga ID na kailangan nila. So, merong recommended ID type at meron din namang other options. So, ang recommended ID type ay ito, driving license, PRC, SSS, passport, postal, at UMID ID. Sa mga other options naman, kung wala ka ng mga nasa itaas, pwedeng TIN, Voters ID, at National ID. So, next naman is upload a clear picture of the front of your ID. So, ihanda mo na agad yung ID, pipicturean natin agad. So, ayan, next. After kong mapicturean is nag-auto-fill ulit itong information dito, yung full name, ID number, saka date of birth. Next na is photo with ID card. Para makasigurado daw na ikaw talaga yung naglo-loan, so hindi lang ginamit yung ID mo. So, kailangan ng liveness detection. So, yan, magpipicture ka lang. At next, yan. So, after ka mag-picture is, eto na agad, identity information. So, eto yung mga ilalagay natin, education, marital state, number of credit cards. Kung wala ka namang credit cards is 0 lang. At sa email, i-input mo dyan. So, ayan, gender, residential address, mamimili ka lang. Tapos, sa may loan purpose naman, may pamimilian lang din dito. Pwedeng business, startup, business development, business trip, other business use, emergency, medical, education, travel, internet, credit card, loans, and others. At next naman is, input mo yung company address mo. At ilagay mo din yung company phone number kung saan ka nagtatrabaho. Next is profession, anong trabaho. Mamimili ka lang din dyan. Pwedeng student, police, doktor, government, at marami pang iba. Sa may work experience mo, mamimili ka lang din dito kung gaano ka nakatagal sa may pinagtatrabahuhan mo. Next, monthly salary, magkano sweldo mo every month. At address detail. So, ayun, tapos na tayo agad sa may identity sa work information. So, sa may pangatlo naman is emergency contacts na. So, dito ang kailangan is 1, 2, 3, 4, 5 contact references. So, ayan, kailangan mo ilagay yung kung kaano-ano mo sila. Contact information. At after nun is save na agad. So, dito ang dami namang hinihingi na contact references. At ang last step na is withdrawal information. So, dito may pamimilian na e-wallet at saka bank. So, ayan, yung e-wallet is pwedeng GCash, Coins, PayMaya, GrabPay, Shopee e-wallet, at saka OmniPay e-wallet. So, ito naman yung pamimilian sa may bank account.
So, ayan. Sobrang dami niyan. At kung e-wallet naman ang pipiliin mo is, ilagay mo lang yung e-wallet account mo dito. So, yung number mo sa may GCash, tapos ulitin mo lang din sa may ibaba. So, may naka-note dito sa ibaba na kung ano daw yung ilalagay mong phone number dito is, dito nila ipapadala yung ilo-loan mo nga. So, ayun. Click submit pag okay na. At dito na tayo sa may loan confirmation. So, ayan. So, dito is inaprubahan nila ako ng 3,000 pesos. So, for first-time user, at babayaran ko siya in 121 days. So, 2 pagbabayad. So, dito, okay, interest rate, 0 nga. So, hindi sila nagsisinungaling. At other fee, so 0 din. At service fee, 1,140. OMG. So, bawing-bawi sa may interest saka sa other fee. Siguro pinagsama dito at nilagay sa may service fee. Why naman sobrang laki sa may service fee, ano? Sana dito sa may service fee naka-enumerate kung saan-saan to, ano? Pero napakalaki naman kasi para dito sa may service fee. Kaya sa may 3,000 pesos na uutangin ko, ang marireceive ko na lang is 1,860. Tapos, babayaran ko to ng 2 bayaran. So, yung unang pagbabayad ko is, ito ay short term lang. So, after 7 to 14 days, yun yung mga short terms. So, hindi siya aabot ng months. Ang una kong babayaran agad is 2,970. Napakalaki. At yung pangalawa naman is sa 2024 ko pa babayaran. Ang babayaran ko sa 2024 is 30 pesos. OMG. Yung mga loan application, halos kadalasan ganito yung mga way nila ng terms. So, hindi nila talagang hinahati yung installments. Mas hamak laki. Almost lahat ng niloan mo is babayaran mo na sa may unang pagbabayad mo. So, parang wala lang din. So, dito nakalagay, pag nabayaran mo na yung unang pagbabayad is, ma-waive na yung second repayment mo, which is hindi mo na daw babayaran yung 30 pesos. So, ayun na, mag-isip-isip ka muna kung i-go mo tong loan mo dito sa may loan application na to. At dapat, huwag kang pindot ng pindot agad dahil once na ma-confirm mo to is, ala na, nakapag-loan ka na sa kanila. So, ayun, basahin mo yung loan agreement. Pero dito pa lang kasi sa may loan details is makikita mo na talaga kung makakatulong ba to sa'yo or hindi. So, ayun, nasa sa inyo kung ipagpapatuloy nyo pa yung loan application nyo dito. Pero ako is no, X. Hindi ko na ipagpapatuloy yung loan application ko dito. So, lagi nyong tandaan, kayo ay maglo-loan para mabayaran kung ano yung dapat bayaran or dahil may paggagamitan kayo na mahalaga. Kung ganito lang din naman yung loan terms is pwedeng mag-try ka na lang din manghiram sa mga close friends mo or close relatives mo. Wala pang mababawas sa may ilo-loan mo. At hindi ka matatakot na baka iharas ka nila. So yun lang, pagka kayo ay pinahiram ng mga mabubuting kaibigan, mabubuting kamag-anak is always be a good payer. Dapat sumunod ka kung kailan mo ipinangakong magbabayad ka ng utang mo. Huwag mo nang palampasin at huwag mo nang hayaan na yung pinaghiraman mo ng utang is yung magpunta na sa'yo para singilin ka dahil lagpas ka na sa may due date mo. So, ayun, lagi-laging maging good payer, lalo na at pinahiram ka nila sa oras ng talagang kagipitan mo. So, yun lang. That's it for today's video. Thank you for watching.